And we are so honored and privileged tonight sa ating pong What's Brewing, sapagkat alam niyo po, pakinggan niyo ang ating pag-uusapan, sapagkat ito'y may kinalaman sa kinabukasan ng ating mga kabataan at kung paano dapat natin pag-ingatan ang kanilang kaalaman, ang kanilang natututunan. Ano po? May kinalaman po tayo dyan, lalo tayo mga magulang, mga leaders ng ating lipunan, lalo na mga pastor. Ano po? And tonight, an honor that we have with us, ito mga distinguished po ito mga guests natin. The former Chief Justice Maria Lourdes Sereno, na ngayon ay siya po ang pinaka-chair ng Legal Advisory and Public Policy Review Commission ng PCEC or Philippine Council of Evangelical Churches. At isa pa, narito muli ang suki natin, ang katangi-tangi na si Pastor Kaloy Guinea. At siya naman ang nagre-representa ng National Director, no, bilang National Director ng National Coalition for the Family and Constitution. At ang pag-uusapan namin ay tungkol sa itong issue na merong ini-implementa ang DepEd na ang tawag ay Comprehensive Sexuality Education. Ay, magandang araw po sa inyo, CJ. Oh, yun. Magandang araw, uy, naghawak pa ng kape. Ay. Magandang araw po, mga kaibigan. Oh, yes. Oo. And welcome, welcome. And I'm so glad you can be here with us. Thank you. I'm happy to be here. Oh, yes. Si Pastor Koloy, wag na lang. Okay na. Sanay na. Lagi naman ako nandito. At may programa ka sa GCTV. Meron nga po. Oo, yung Faith Matters. Yeah. Pero alam niyo po, CJ, ito parang in-espouse ko na itong, no, in-attach ko na sa aking sarili. Magmula ng pinag-uusapan natin itong tungkol sa comprehensive sexuality education. Ano? Palagay ko, you can first of all give us a briefing. Ano ba ito? Anong uri bang material ito na ngayon ay parang ini-implementa sa mga DepEd na mga eskwelahan? Ito pong comprehensive sexuality education, mga kaibigan, ay isang programa na sa ibabaw ay para bawasan ng teen pregnancy, ngunit pag pinag-aralan mo, yung content nila, yung direksyon, yung filosofiya, ay mag-i-introduce ng foreign ideology na labag sa ating pagiging Pilipino at lalo na sa ating pagiging Kristiyano. Nabanggit niyo yung teen pregnancy. Pastor Koloy, naalala ko, some months back, ay merong nirelease na parang survey ang PSA. Di ba? Ang sinabi nila ay umaangat daw, tumataas daw ang mga instances ng adolescent pregnancy sa ating bansa. Medyo mataas nga yung research ng UP, yung Population Institute ng UP. At sa survey nila, mukhang tumataas daw yung cases ng teenage population sa ating bansa. Okay. At itong comprehensive sexuality education, ang iniisip yata nila na mag-a-address ng problemang ito. Yun ang kanilang sinusulong na suggestion. Hindi, ini-implement na no? Yun ang nakikita lang solusyon para sa teenage pregnancy. You say ini-implement na. So, ito'y saan ini-implement sa ito? Sa Department of Education, Bishop, ini-implement na. Sa mga classrooms? Anong mga edad ang tinuturuan? Sa ngayon ho, kasi bale, yung implementation nila ay by phases. So, I think nauna yung grade 1, grade 4, grade 7 yata, no? Yung staggered yung yung implementation. Napakabata nun. At well, nakikita nila na para ma-prevent ang pregnancy, they want to educate Filipino children as young as possible about the comprehensive sexuality education. Comprehensive. Ang lawak nun. Medyo malawak nga. Oo. CJ, sige, ituloy mo yung sinasabi mo kanina. Nung 2018, naglabas ng DepEd Memorandum Order 31. Doon sinasabi na kailangan i-introduce itong comprehensive sexuality education sa basic education from K to 12 actually, no? Although sa grade 1 pa lang nag-start yung curriculum. At reference nila is the UNESCO International Technical Guidance revised in 2016.
Ang problema nito kasi, ang filosofiya nito ay labag sa ating konstitusyon. Natural. Pilipino tayo eh. Oo, labag sa ating kultura. Oo. At labag sa maraming puntos. At mukhang hindi nila napag-aralan kung gaano ka-harmful ito sa mga bata. At marami tayong points na sinasabi natin kailangang maintindihan ng DepEd upang ang gusto natin ay bawiin muna ito ng DepEd habang hindi pa naman talaga natututunan yung pagsusuri. Pero tama naman na tayo ayaw natin na mabuntis, no, ma-pregnant ang mga adolescent. Opo. Oo. Pero may tamang kaparaanan na equipping upang hindi sila pumasok sa gayon. Ang maganda, Bishop, kasi doon sa ating konstitusyon, very clear na ang pagbubuo ng pamilya ay nasa giya ng mga magulang. Tama. Mukhang itong pinasukan natin ay hindi masyadong ang magulang ang magtuturo ng mga very intimate discussions on sexuality, ngunit sa classroom setting as early as grade 1. O hindi ba, CJ, hindi lang naman magulang, kundi estado mismo magpoprotekta? Pero ang Estado ay rine-require ng konstitusyon na ang magulang ang may primary right and duty to form their children. Hindi talaga Estado. In other words, sa parents muna kinilala bago man naging... Pero kung ahensya ng Estado ang lumalabag at hindi kinikilala ang karapatan ng mga magulang, that goes against, di ba? Doon tayo nagka-problema. Hindi tayo nasangguni o hindi tayo nakonsulta dito sa naunahan tayo ng mga ahensya ng gobyerno. Naunahan tayo ng mga ahensya ng gobyerno at ang filosofiya nila ay hindi lapat sa ating mga Pilipino. Sa konstitusyon, Bishop, alam naman natin na ang taas ng pagtingin natin sa Diyos, no? Yes. Na siya ang source ng strength at help natin para magkaroon tayo ng just and humane society. Sa konstitusyon, sinasabi kailangan i-develop ang spiritual at moral development ng mga kabataan. Sinasabi ang mga lahat ng eskwelahan ay dapat very intense ang spiritual and moral development ng youth. So, state, educational institutions, kasama pa nga ang religious instruction, at yung mga parents ay kailangan katuwang or in fact magbibigay ng instruction sa school kung anong klaseng instruction sa relihiyon o spiritualidad ang makukuha ng mga anak nila. Ngunit ito, nauna. Itong CSE program, nauna ipinapakilala ang Western ideology, ang Western thinking about sex. Bago man lang tanungin sa mga magulang ano ang kaaya-aya. So, sang-ayon sa mga module, meron ng module ito? Oo. Kasi noong 2018, parang pinirmahan pa lang itong... yun naman, parang generic lang ang pagkakasulat. Yung 2018, wala pang module. Yes. Tapos nagkaroon na sila ng consultation from 2018. 2020, nag-start na silang mag-pilot. 2022, nag-roll out na talaga sila. Nag-nationwide roll out. Wow! At pagkatapos ang balita ko, CJ, ay ito ay naka-integrate sa pinaka-curriculum. So, kahit na anong subject, pwedeng ipasok ito. Oo, lalo na sa health. Halimbawa, ay mga bata, grade 1. Bishop, ang mga bata ay tinuturuan na kaagad to appreciate their sexual and reproductive organs using the different sense organs. So, sabi ko, wow, anong klase ito na nakakabahala, may teacher, no? Tapos same-sex classroom setting. And then, how do you let the children talk about their reproductive organs using the different sense organs? Yun ang nasa curriculum. So, ibig sabihin, as young as they are, parang tinuturuan sila, sinasabihan, i-discover nyo na ang sensations ninyo. Parang ganun. Buhayin na ang inyong mga sensations as young as you are. Hindi lang ito para towards yung mga adolescent na hindi buntis. Kasi, siyempre, sisimulan mo para kilanlin mo at ma-recognize mo kung ano yung mga sensations na ito at saan ito nag-a-apply. No? Ibig sabihin, nilala mong binubuhay yung capacity, yung capability ng mga bata para i-discover yung dapat hindi nila pinupuntahan. At kung alalahanin natin sa Song of Solomon, merong binanggit dyan, di ba, si Solomon, do not awaken love before its time. Bago pa, wag mong buhayin itong ganitong mga emotions at mga sensations
bago yung tamang panahon. Ito, as early as grade 1, ginigising na yung mga pakiramdam na ito. So, ibig sabihin, ito, siguro suntok sa niya sasabihin ko, CJ, pag sinabi mo sa bata, o i-discover mo na kung anong mga sensations mo, para malaman mo kung anong sexuality mo, ano bang gender ka, ganyan. Kasi doon mo makikilala. At halimbawa, kung ikaw madidetermine mo kung talagang lalaki ka nga o hindi, o baka kung ano ka pa. Palagay ko tama ka, Bishop, hindi suntok sa buwan yan. Unang-una, no, yung philosophy kasi nito, nasa level of human rights ang sexual rights. Doon mismo sa UNESCO guidance, sinasabi nila, children should be taught that they have sexual rights as human rights. So, ina-advance ang entitlement to sexual sensations. And bagbasahin mo ngayong dokumento, yung stimulation, including yung mga ayaw kong maano, pero yung M-word, ano? Yeah. Baka tayo ma-delete dito. Itinuturo na sa mga bata kasi sinasabi, natural yan na meron kayong mga nararamdaman na kiliti sa inyong mga katawan. Kaya tuturuan natin kayo na normal yan sa mga tao at ang kailangan ituro ay kung kailan kayo pwedeng magbigay ng consent to sex. So, ang philosophy dyan, anyway, magse-sex na kayo maaga pa lang, di turuan na namin kayo paano magkaroon ng consent, anong mga techniques, ano ang methods para wag mabuntis, para wag magka-sexually transmissible disease. Completely wala yung biblical and Filipino view of sex within marriage. Wow! Pero teka muna. So, i-discover mo yung sensuality, yung sexuality and everything. Pupunta ka ngayon sa ano bang gender mo, o baka naman meron kang baling sa same sex. Dapat ma-discover mo yan as young as you are para ma-identify mo yung sarili mo at yung karapatan mo ay ibigay sa iyo. Correct. Hindi ka na-questionin. Correct. Okay. In fact, hindi lang yung sarili mo, no? Oo. You are going to be judged according to the Araling Panlipunan modules. Yung performance standard ng mga bata will depend on whether they can make a research paper on discrimination on the basis of gender preferences. Ang gender sa kanila is hindi necessarily compatible ang biological sex doon sa feelings. Yung internalized feelings, yung subjective feelings na yun ang gender expression. Yes. So, gagawa sila ng research paper. Isasubmit sa school. Paano ba dinidiscriminatean ang mga gender sa bahay? Just imagine sa bahay, sa eskwelahan, sa simbahan, sa trabaho, sa gobyerno. And another performance standard is if they can come up with creative work to promote acceptance of all gender preferences. So, ginawa mong aktivista para sa ganitong perspective. In all these things, hindi tinuturo sa mga bata ang kahalagahan ng kasal? Hindi. Parang walang mention, ano? Walang mention akong nakita doon sa curriculum sample nila. Hindi, pero yung abstinence hindi ba nakalagay sa ating konstitusyon na ang marriage inviolable? Oo. Yung abstinence nga very peculiar, Bishop. Kasi yung abstinence under the UNESCO definition is the decision whether to have sex or not. And it's not a permanent status. You can abandon it. So in other words, even though yung science kinikwento na pag may abstinence, hindi mabubuntis, pero pag pumunta ka sa sa UNESCO guidance, sinasabi dun sa UNESCO documents, hindi effective yan. So, hindi ko effective ang abstinence, then i-introduce na ngayon lahat ng mga ibang gamit. Correct. Kaparaanan. Contraceptives. Iba't ibang paraan ng sexual activity. Basta wag lang mabubuntis. Pag-uusapan nga ang abortion as one of the options, although of course sa Pilipinas, bawal yun, krimen yun Pero kasama na rin yung mga ganong klaseng mga pag-uusap sa classroom. Identity crisis, i-introduce quite early, mga 12 years old, 14 years old, identity crisis na dahil sa sexualidad o kaya sa gender preference, yung gender choices, the decision when to have sex or not. In fact, pag-graduate, grade 11, grade 12, dapat ang learner nakalagay must already be able to articulate that sexual activity is a sign of maturity.
or it's a mature way of showing affection in a loving relationship without reference to marriage, Bishop. Well, alam mo, nakakalungkot yan. No? Dito, Kaloy, sa Lighthouse, I teach parents here that you actually not simply raise up children to be good children, but you raise them up to be good parents. Okay? Now, nasaan ang magulang sa lahat ng bagay na ito? Wala. May isang tabi. Ang konstitusyon sinasabi dapat ang family life, the state shall protect the sanctity of family life. And within that sacred space, gaya ng tinuturo mo, something beautiful happens. God can really pour out such blessing on a family that is communicating. Pero hindi family life ang context nito, kundi school setting, peer-to-peer. Ang magkakaibigan, magkakaklase sila ang mag-uusap tungkol sa sex at sexual experiences nila. At yung state pa ang naghihiwalay sa magulang sa anak. Yun ang malungkot. Yun ang malungkot. Alam mo, kaya ako ayaw na ayaw ko ng foreign na mga materyales na ituro sa mga bata natin, sa mga anak natin. Now, ang dinig ko, parang ito ay maging mas binding ang implementasyon nito. Parang may batas yata tayo na naroon na sa ating Kongreso at malapit na maipasa. Second reading na, Bishop, yung SB 1979 at may House Bill counterpart na ito. Sa House Bill counterpart na ito, walang objection, nakapasa siya. Yung Senate Bill naman, eksakto yung provision sa House na ang sinasabi to ensure Ito. the success Oo. of, Section 6 ng SB 1979, sinasabing kailangan standardized, mandatory, walang discretion ang school administration kung ipapatupad ito o hindi according to international standards, hindi man lang according to Filipino standards, no? And to ensure that the effectivity of the CSE gagawing basis ang implementation or non-implementation to review private schools. Tatanggalan ng lisensya, Bishop. Mga taga-ibang bansa ba nag-i-establish ng ating ng gobyerno? Isang ayon, di ba, sa ating preamble, tayo mismo? Correct. Correct. At independent dapat ang foreign policy natin. Ngayon, parang sumusuko na kagad tayo. Ina-adapt anything na nakukuha natin sa ibang bansa. Mas masahol pa ito sa West Philippine Sea issue. Parang gano'n nga, Bishop. Anong nangyayari? Ang nakakalungkot dito, parang mas importante pa yung galing sa ibang bansa na pananaw kaysa yung likas natin o yung tubong likas sa ating mga Pilipino na kultura. At bilang mga Kristiyano, may 500 years sa legacy tayo ng Kristyanismo na malalim na yung ugat sa ating bansa, dapat dito humuhugot ng mga katuruan tungkol sa sexualidad. Ito pa nakalagay, schools refusing to implement CSE shall have their accreditation reviewed. Kaya yung eskwelahan nyo, Bishop, nanganganib. Hindi pwede yun. Hindi pwede yun. Kaya dapat pinag-uusapan natin ito rito. Kasi, CJ, maraming salamat sa ginagawa mong ito, no? At sa iyo din, Pastor Kuloy, kinakailangan talaga seryosohin po natin ito. Because, kung hindi natin poprotektahan ang ating mga kabataan, saan tayo pupunta niyan? Correct. In fact, nakakatakot na nga na merong mga bagong bills pa na lalong magdi-diminish ng parental rights at magandang later on pag-usapan natin yung mga ibang bills pa ngayon, no? Parang meron bang may promotion of an ideology na hindi likas sa ating mga Pilipino ang nangyayari ngayon? Matanongin kita, CJ, ano-ano mga provision sa ating Constitution ang nilalabag nitong CSE nito as a material? As a material, unang-una, wala kang reference at all to the concept of the transcendent and spiritual nature of man. Panay ang tingin lang, ang philosophy kasi nito is physical lang at material ang tao. So, yung future niya is determined solely by... Parang robot na, ganito. Maaga ba siya mabuntis o hindi? May sexual pleasure ba siya o hindi? Nakakakilabot. Samantalang tayo po, tinuruan na yung
ang sexuality natin is something that is sublimated to a higher cause. Procreation, marriage, or Sagrado. the continuity of the human race. Correct. Or the channel of blessing. Kasi yung mirror, di ba, the father image is mini-mirror natin sa family. Ganon ang tingin natin. At nandun yung sa konstitusyon, yung parental authority, yung sanctity ng family life, yung the family is the foundation of the nation. Yes. Yun, hindi ka pwedeng gumawa ng any policy nang hindi may reference sa ikabubuti ng pamilya. At ang unang tatanungin mo ay mga magulang. Hindi po UNESCO hindi ang nangyari. pundasyon, no? Hindi po. Oo, ang nangyari nga dahil lang sa ito daw sabi nila may mga techniques naman para mag-prevent ng pregnancy. Hayaan mo, i-expose mo yung mga bata. Kaya itong Senate bill na ito, hindi lamang sa school i-implement yung CSE program, pati sa mga barangay health services, free ang distribution ng mga reproductive gadgets, devices, IUD, condom, everything, basta nasa adolescent age na, ilabas. So, yun ang magiging... Meron din, di ba, CJ, na bahagi doon sa ating konstitusyon na walang dapat na i-implementa na programa ng pamahalaan na hindi kinukonsulta sa mga magulang. In other words, ang state shall protect, defend the right of parents to be involved in the policy and in the planning and implementation of anything that affects them. Ito hindi man lang tinanong ang Filipino parents. Kasi pag tinanong ang Filipino parents, gusto nyo na ba na yung mga grade 1 students pinag-uusapan ng sexual organs nila nang wala sila, siguro lahat unanimously mag-o-object. Hindi nangyari itong consultation na kailangan. Kung halimbawa ako, nagpapaaral ako sa isang eskwelahan, magulang ako, na-discover kong ganito, meron ba akong option na i-pull out ko yung aking anak sa mga lessons na yan? Sa Singapore, meron talagang requirement na unless there is consent, hindi pwedeng ituro. Baligtad sa atin. Walang consent form na hinihingi, tinuturo lang. Mandatory. Right now, andyan no? DepEd. So, in a sense, parang ma-expose ang bata Ang hirap-hirap na sabihin na hindi pwede ang mga may system na pwedeng pigilan. So, ang kailangan, Bishop, ang mga magulang pupunta sa eskwelahan at sasabihin, ayaw namin tinuturo yan. Kasi ang gagamitin na nila, constitutional right nila. Pati sa Reproductive Health Act, no? Naalala mo yung Reproductive Health Act na naging nasa Supreme Court nung ako ay justice, doon namin dinecide niyang constitutionality na yan. Hindi, istuturo lamang yan sa adolescent, hindi grade 1. So, pag adolescent, ituturo yan, but only with the consent of the parents. So, ito linabag even the reproductive health law. Hindi na nga tayo makapag-introduce ng mga programa upang gisingin ang espiritualidad ng mga kabataan. Ipapasok pa ito. Ano mangyayari sa mga kabataan natin? Ang mangyayari, ang tingin ko, magkakaroon ng rebellion sa bahay, kasi doon sa rine-require na makita na ang gender preference is a human right na kailangang ipaglaban ng mga bata yan, ang mga magulang ang babanggain na nila. Yun ang mangyayari, and then they will become bad parents themselves kasi anong mangyayaring concept nila ng sexuality ng tao. So there are many things na we have to fight for using our constitutional rights kasi itong CSE program is really violating our constitution. Even the freedom of belief of children. Yes, of course. Kasi sila pinalaki mo, have a fear of God. Ang babae ay ganito, ang lalaki ay ganito, and then they will be taught na hindi, you are not yet a girl, you have to choose first your gender. Hindi yung biological sex ang magde-decide kung ano ka. You have to choose it. It's subjective. Di yung confusion ng bata, sisimulan mo yung identity crisis niya, kahit wala pa. Wow. Kayo, Kaloy, give us information on ano ba yung organisasyon ninyo, family, and... Dahil nakakabahala talaga itong nakikita natin, nadidinig natin na ginagawa. Kaya nakita natin na pwede nating panglaban o pang-counter dito
dahil bina-violate yung mga karapatan natin bilang mga magulang, dapat tayong mga magulang mismo ang kumilos na. Kaya binuo itong National Coalition for the Family and the Constitution dahil nakikita natin na yung mga pamilya mismo dapat ay aktibong sinusulong yung mga interest natin, yung mga karapatan natin. Dahil kung hindi natin ito isusulong tayo mismo at pababayaan lang natin na merong mga ganitong programa o may ganitong mga batas o may mga ganitong mga pananaw na ini-introduce sa mga eskwelahan, mga programa ng gobyerno, para tayong magiging biktima na wala tayong kalaban-laban, di ba? Samantalang sa Constitution na sa atin actually yung pabor. Dapat yung karapatan natin at interest natin bilang mga magulang ang inuuna ng Estado, no? So dapat i-uphold natin 'to. Dapat panghawakan natin 'to at kung kinakailangan halimbawa sa mga public school po natin ay makipag-usap tayo sa principal at sabihin natin na itong programang to hindi tayo nag-agree at sabihin natin na tayo bilang mga magulang importante nag-organisa tayo bilang mga magulang sa ating community. Sabihin natin na ang gusto natin ay mga programa, yung curriculum na akma sa ating kultura at akma sa ating pananampalataya. Actually, di ba, CJ, merong bahagi sa ating konstitusyon na sinasabi upon the request of parents, di ba? Yung pwedeng magturo ng religious instruction sa mga eskwelahan, public schools, during class hours. So regular class hours. The right of families or family associations to participate in the planning. At diba? yung sa Article 14, Section 3. Section 3. At the option expressed in writing by the parents or guardians, religion shall be allowed to be taught to their children or wards in public elementary and high schools within the regular class hours by instructors designated or approved by the religious authorities of the religion to which the children or wards belong. Without additional cost to the government. Yun lang yung Yun lang ang condition. Wag pag-gastusin ng gobyerno, pero kung halimbawa tayo po, no, bilang mga Kristiyano at gusto natin yung mga anak natin, hindi lang Sunday nakatututo. Kahit mga pastor, hindi naman alam yan. Kinakailangan po malaman ng mga pastor. Yun yung isa sa mga gusto nating isulong dito sa National Coalition for the Family and the Constitution. Gusto po natin turuan ang mga pastor, mga leaders sa mga simbahan, na napakaganda pong instrumento yung Constitution para maisulong po natin ang ating mga karapatan. Let's be categorical in this. Hindi tayo laban sa DepEd. Hindi po. No. Hindi po. Mahalagang laban tayo, ahensya ng gobyerno. Sinasabi ko na laban tayo, categorical na yan. Laban tayo doon sa uri ng material na ito at kung paano ini-implementa. Correct. Kasi hindi lang Constitution ang vina-violate. Pero dun sa GMRC law, ang kailangan nag-create ng belief in a creator God. Dun sa Youth in Nation Building Act, lahat ng programs ng mga youth organizations should infuse faith in the creator. But in the entire program, walang reference sa Diyos. Walang reference sa sanctity ng marriage, sa sanctity ng family life. Walang sinasabing mangarap kayo at huwag kayo magkakasex kasi masisira ang future nyo. This is the opposite. Yung CSE program ng DepEd is the opposite of what Singapore is doing. Sa Singapore, ang abstinence, ang virtue na gusto nilang matutunan ng mga bata. At ginagawa nila na yung norm ng majority family values sa Singapore na malapit sa atin ang Singaporean family values. Doon nila i-channel ang bata at hindi sa fringe. Ayaw nilang pumasok sa fringes, kundi gusto nila ang bata maghihintay until the right time bago pag-usapan ng sexuality. And then, mas later years. Yung salitang fringe. Yung fringe, yung dulo, gilid-gilid, yung mga extreme. Halimbawa, yung nagsasabing kahit anong kasarian pwedeng patulan. No, walang man and woman compatibility. It's everything is in the mind. Sinasabi nga, it's just a construct. Nandun sa UNESCO glossary,
that gender is just a construct. Iniisip lang ng society, pero actually there is no objective thing as a Alam mo, gender norm. This is also an issue of patriotism. Wow. Oo. Di ba? Oo. Yung pagmamahal natin sa ating, hindi lang bayan, bilang mga Pilipino, itaguyod natin. CJ, open ba kayo na magkaroon tayo ng series nito para yung kamalayan ng ating mga kababayan gisingin na natin? Tama ka, no? Kasi doon sa Article 14 on Yes. education at doon sa Youth in Nation Building Act, yung values na pinipilit nilang ituro, including yung faith in the Creator, is tied up to patriotism. Kasi parang ang theory niyan, when you infuse faith in God, mas nagiging patriotic ang tao. Kasi si Exactly. Andres Bonifacio nga, sinabi niya, ang pangalawang dekalogo na original niya, love your country because loving your fellow men is a sure sign of loving your country is a sure manifestation of loving your fellow men. That's good. Just imagine, nasa katipunan yung second greatest commandment. Alam niyo, I like what we're doing right now para maikalat natin ito. Pero wala na tayong oras. No? Ang bilis naman ng oras. Ang bilis eh. Ganun talaga kapag very interesting at very engaging ang usapan natin. Sige, magbabalik ka rito. Itatali na kita dyan sa subject na yan. At ikaw din, Pastor Kuloy. Sige Maraming salamat po sa Maraming inyo. salamat. At wag po kayong aalis. Magbabalik ang Lighthouse Cafe.